Huwag kang mag-alala, Ginoong Bason. Ang Huanyue, ang katatagan. Nito ang pinakamahusay na produkto sa kasalukuyang pamilihan. Kaya wala itong magiging masamang epekto. Ito ang dahilan kung bakit baliw na. Baliw ang mga mayayamang bumili nito. Zhao, alam mong hindi ito ang inaalala namin. Ang pangmatagalang panganib ng Huanyue. Kung sakaling ito ay mawala sa kontrol. Panganib? Ha 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 ha. Kung mayroong panganib, ang tanging panganib ay si Su Wangqiu, ang nag-imbento ng gamot na ito. Pero 5 taon na ang nakalipas. Ate. Sino? Umalis kayo. Paalisin niyo ako. Anong klaseng tao ito? Anong ginagawa niya? Napakabastos. Kanselado ang salusalo. Hanapin siya sa lahat ng dako. Kapag nahuli, patayin. Opo. Maganda ang proporsyon ng inyong katawan. Naniniwala akong kapag suot mo na ang damit na tinahi ko para sa iyo, tiyak na higit na titingkad ang iyong ganda. Boss, ang bayad sa proteksyon nitong buwan, hindi ba dapat mo nang bayaran? Miss, saan ka pupunta? Huwag kang tumakbo. Samahan mo muna ako, hoy. Hoy, punyeta! Kinakausap kita, hindi mo ba narinig? Aray, Umalis. Ako ang tagapamahala ng pamilya Su. Maligayang pagbati. Ginoong Ling. May kailangan ka ba? Ang aming pangalawang ginang ay nasa bingit ng kamatayan, nasa matinding panganib. Nakikiusap kaming tulungan ninyo kami, Ginoong Ling. Nakikiusap kaming tulungan ninyo kami, Ginoong Ling. Dito lang ako gumagawa ng pinasadya. Hindi ako tumatanggap ng mga trabahong may patayan. Pakisara po ng pinto kapag lumabas kayo. Alam po ng matandang lingkod ninyo, Ginoong Ling ay hindi nakikialam sa mundo. At kung hindi po kami wala ng mapupuntahan, hindi po namin guguluhin ang inyong katahimikan. Noon po, bago umalis si Binibining Wangqiu sa bahay, paulit-ulit niya pong ipinagbilin kung sakaling makaranas ng malaking trahedya ang pamilyang Su, maaari kaming pumunta rito at hanapin ang isang ginoong nagngangalang Ling. Si Wangqiu ba? Linghao, wag mo nang imbestigahan. Kapalit ng buong buhay ko, mabuhay lang ang pamilyang Su. Sulit na. Alam ko na matagal na isa kang pinuno ng hukbo ng Daksay. Pangakuan mo ako, naiingatan mo itong U-Disk, at saka, pati na rin si Wan King. Si Wan King ay Ang inyong ikalawang binibini ay ang sikat na aktres na si Su Wanqing. Paano ninyo po nalaman? Ibig bang sabihin? Nag-order siya ng isang gown sa akin. 6 na buwan na ang nakalipas. Bago matapos ang gown, ako ang may pananagutan sa kanyang kaligtasan. Masusunod po. Tulungan mo akong hanapin ang isang tao. Direktor Zhao, nahuli na ang tao. Naturukan na rin ng Huanyu, naiintindihan. Tiyakin ko na sa gitna ng matinding kaligayahan, siya ay tahimik na mawawala. Wala pa akong nasubukan na sikat na aktres. Pumila kayo sa labas.
Wan Chu. Ling Hao, anong iniisip mo? Ito ang kapatid ni Wan Qiu, si Wan Qing. G. Ling, naayos ko na po ang ipinag-uutos ninyo. Naayos ko na po. Mula ngayon, gaganap kayo bilang personal stylist para protektahan si Binibining Wan Qing. Ate, wag! Takbo! Takbo! Poprotektahan mo ako habang buhay, hindi ba? Oo. Wan King, hindi ako aalis. Ano? Ah, Sino ka? Bakit ka nasa bahay ko? Siguraduhin na sa sukdulang kaligayahan siya. Mawawala ng walang ingay. Hindi pa ako nakakalaro ng isang sikat na babaeng bituin. ang pangalan ko ay Ling Hao. Ako ang taong kakaligtas lang sa iyo mula sa gulo. Mula ngayon, ako na ang magiging personal mong stylist at personal na bodyguard. Sino ang pumayag sa iyo? Wala akong pakialam kung sino ka. Umalis ka sa bahay ko ngayon din. Tama. Binibining Su. Hindi ka pala masyadong tahimik na tulog kagabi. Ikaw! Lumayas ka! Nagtatanong na ako. Kahit anong dahilan pa ang mayroon ang matandang tagapamahala para panatilihin ka, dahil pinili mong manatili sa aming bahay, natural lang na susundin mo ang mga patakaran ko. Una, sa harap ng ibang tao, isa ka lamang sastre, bawal magbunyag ng anumang impormasyon tungkol sa pagiging bodyguard. Ang layout ng CCTV camera, mayroong 3 higit pang blind spots. Kailangang isaayos pagkatapos. Pangalawa, Sige. Madaling pag-usapan. magseryoso ka. Ako, Wang King? Kapag pumayag ka lang na maging kasintahan ko, pupunta ako at kakausapin si Ginoong Zhao para sa iyo at ang mga aksidenteng tulad ng nangyari kahapon, hinding-hindi na talaga mangyayari muli. Ginagawa ko ito para sa iyong ikabubuti. Sumama ka na sa akin, Wang Qing. Zhang Yang, ngayon ba ay gagamitin amo ang ganitong luma ng rosas para insultuhin ako? Kunin mo ang basura mo at umalis ka kaagad sa bahay namin. Huwag ka munang magmadaling tumanggi. Ang set na ito ng Tears of the Stars High Fashion na nagkakahalaga ng 9 milyong piso, pati na rin ang katugmang alahas nito, umabot sa halos 20 milyong piso lahat. Kapag pumayag ka lang, magiging iyon na ang lahat. At si Chairman Zhao, tutulungan din kitang ayusin ang issue ninyo. Ano gusto mo? Ang material na ginamit ay polyester fiber. At hindi pa nilinis ng maayos ang mga dulo ng sinulid. Ang tahi sa leeg ay gumamit pa ng pinakamababang uri ng nylon. Ito ba ang tinatawag mong high fashion? Sino ka ba sa tingin mo? Nangangahas kang magbigay ng opinyon sa harap ko? Siya ang personal kong stylist. Ang ibig sabihin niya ay ang ibig sabihin ko. Anong klaseng stylist? Isa lang siyang mananahi. Zhang Yang, sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Ngayon na mismo, umalis ka na agad sa bahay namin. Sige, Wang Qing. Dahil ayaw mo ng magandang pakikitungo, kundi gusto mo ang hirap, kung ganoon, sana ay pumunta ang ating Miss Su sa bahay ko para mag-usap ng maayos. Anong gusto mong pag-usapan? Makipag-usap ka na lang sa akin. Makatarungan ang presyo ko at matapat ako sa lahat. Ngunit, dahil hinawakan ninyo ang aking amo, ang utang na ito, kailangan nating ayusin muna.
Isang hamak na sastre, naglakas loob humarang sa daan ni Zhang Yang. Bibigyan kita ng 3 segundo, lumayas ka na agad. Kung hindi, isasama kitang aayusin. Ginangsu, kaninong alaga ang nakawala at tumatakbo rito? Ang lakas ng boses Ling Hao, mag-ingat ka. Si Zhang Yang ay ang panganay na binata ng pamilya Zhang. Ang 2 bodyguard na ito ay mga mersenaryo na kinuha niya sa mataas na presyo. Matindi silang manakit. Nakakatakot nga. Pero dahil tinanggap ko na ang trabaho, hanggat hindi pa tapos ang order, walang sino man ang makakagalaw sa aking amo. Ito ang patakaran sa aming hanapbuhay. Zhang Yang, pinapayuhan kitang umalis na agad. Kung hindi, ikaw ang bahala sa kahihinatnan. Hahaha, Su Wanqing. Akala mo ba na may silbi ang pagpapaliban ng oras? Ang mga bodyguard mo sa labas, matagal ko nang nabayaran. Ngayon dito, ako ang masusunod. Durugin ninyo ang sastreng ito na walang takot mamatay. Binata Zhang. Pagtatago ng nakamamatay na sandata, hindi matagumpay na pagkidnap. Binata Zhang, gusto mo makipag-usap? Kailangan mo magdagdag ng bayad. Binata Zhang, mukhang hindi matibay ang mga tauhan mo Ang bayad para sa pakikipag-usap na ito, dapat doblehin pa. Ang galing niya pala. Naglakas loob kang sakta ng tao ko. Su Wanqing, ilang araw na ang nakalipas, umalis ka nang walang paalam sa handaan ni Chairman Zhao, kaya nakansela ang party at lubhang nagalit si Chairman Zhao. Ngayon, gusto mo pa ring magpapasakit ang mga tauhan mo sa akin? Umalis ka. Ikaw. Sige, hintayin niyo lang ako. Ang handaan ay inilipat sa 1 linggo mula ngayon. At malinaw na sinabi ni Chairman Zhao, lahat ng dumalo sa huling party ay kailangang pumunta. Sa oras na yon, titingnan ko kung ano ang gagawin mo. Tara! Anong ginagawa mo? Ang bewang ay mas maliit ng kalahating pulgada kaysa sa huling sukat. Bakit ka biglang nagganyan? Kailan mo sinukat ang bewang ko? Noong natutulog ka sa bahay ko. Ito ang pangunahing trabaho ng isang sastre. Miss Su, dahil may party ka sa susunod na linggo, ang iyong gown ay dapat maging walang kapintasan. Mukhang ito ay isang patibong. Bakit ako pupunta? Kailangan mong pumunta. Kung hindi mo sila aayusin, ang The Zhao family ay patuloy na guguluhin ka. Isa pa, ang pagkamatay ng iyong ate ay may kinalaman din sa The Zhao family. Alam mo rin ito, hindi ba? Oo. Tama ka? Aray, anong ginagawa mo? Huwag kang gumalaw. Ang bus size ay mukhang nagbago din. Kailangan ito ng trabaho. Magpaka-professional ka lang. Wanqing, bibisitahin kita. Sino ang nakakaintindi sa akin? Pagkapasok ko pa lang, nakita ko na ang isang sikat na malamig na babae na binibigyan ng personal na serbisyo ng isang misteryosong guwapong lalaki, hanggang sa mamula ang mukha isang sikretong eksena. Zhao. Chairman Zhao. Ako po si Zhang Yang. Naayos mo na ba ang bagay na iyan? Ang bagay, hindi ko po naayos. May isang taong lumitaw sa tabi ni Su Wanqing. Hindi ko alam kung saan siya galing. Siya ay isang mananahi, pero napakagaling niya. Nagdala ako ng 2 magagaling na tao, pero natumba agad sila. Ako. Ano? Opo. Paumanhin po, Chairman Zhao. Wala kang silbi. Hindi ko naman inaasahan na may malalaman ka na wala kang silbi. Tama po, Chairman Zhao. Wala akong silbi, pero ang batang iyon, siya talaga. Tama na, hindi ko nahihintayin. Ang piging pagkatapos ng 1 linggo, narinig ni Su Wanqing ang balita na hindi niya dapat narinig, kailangan siyang mamatay. Bigo ka, kaya uutusan ko si Shadow na kumilos. Shadow? Mabuti. Napakabuti. Hahaha. Sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay si Su Wanqing. Tingnan natin kung paano siya poprotektahan ng walang kuwentang mananahi sa tabi niya. Sa pagkakataong ito, Ate Wanqing, pag-uusapan na lang natin mamaya ang mga plano sa trabaho. Pupunta muna ako sa pamamahala ng ari-arian para ayusin ang pinto. Ate Wanqing, ang bago mong tinanggap na assistant, mukhang may alam pero... Sino itong guwapong lalaki? Ang bago mo bang personal bodyguard? Napakagaling. Guwapo, gusto mo bang sumama sa akin at magpakita ng pagbasag ng bato gamit ang kamay? Tiyak na dadami ang mga tagasunod.
Siya si Ling Hao, ang aking personal stylist. Stylist? Ang mga nagtatrabaho sa damit ngayon, kailangan ba talagang maging ganoon kaseryoso kapag nag-apply? Kailangan bang una, gamit ang kamay, patumbahin ang 2 espesyal na sundalo? Ano ba ito? Kayo? Anong pinapanood nyo? Ha? Huwag kang gumalaw. Sa 300 metro, direksyon, alas 12, may sniper. Paano nangyari yon? Nakita niya ako. Pero kahit ano pa man, dapat mamatay kayong lahat ngayon. Hindi pa tapos, magtago ka. Magtago? Saan kami magtatago? Alam mong wala kang laban, kaya maghanda ka ng mamatay. Ikaw, hindi mo naman gagamitin ang mga baraha para labanan ang mga baril sa labas, di ba? Ibigay mo ang baraha. Dito ang anino. Misyong nabigo. May isang dalubhasa sa tabi ng target. Nakakita na sila. Ligtas ka na. Mai, gustong pumatay sa akin. Ate Wanching, napakalakas ng ingay kanina. Anong nangyari? Ang galing naman ng pagkataon. Kakaiwan ko lang ng munting alaala sa kaliwang braso ng mamamatay tao, tapos bigla kang... Hindi ko sinasadyang magasgasan kanina. Oo nga. Paanong magiging si Xiaomei iyon? Xiaomei? Ikaw? Ako si Mei Ying, hindi ako si Xiaomei. May sugat siya sa kaliwang braso. Ikaw nga. Ay, Kuya Ling, kung gusto mong hubaran ako, sabihin mo lang, bakit kailangan pang gumawa ng ganito kalaking eksena? O baka naman, gusto mong tingnan kung sa ibang parte ng katawan ko may sugat din ako? Ikaw na masamang babae. Mapefetcha ang livestream. Tito, hulihin mo siya agad. Gusto mong maghubad? Huwag kang magmadali. Marami tayong oras. Ikaw, baliw ka. Manatili kayo rito at hintayin ako. Kuya Ling, nandito ka na pala? Tapos na ang laro. Tapos? Hindi mo ba napansin na sa loob nitong kwarto medyo mabango? Pampagana? Ang pangalan ng gamot na ito ay Huan Yue. Nagdudulot ng matinding pagnanasa at lubos na kaligayahan. Kapag tuluyang tumalab na ang gamot, titingnan ko kung ang ibang parte mo ay malakas pa rin. Ling Hao, ayos ka lang ba? Oo nga pala. Lahat ng pumasok sa kwarto, mapeperwisyo ha?
Lumabas ka agad. May lason sa hangin. Linghao, Tito, ang lalim naman ng laro ninyo. Ang panlunas. Kuya Ling, huwag kang mainip. Tingnan mo, ito ang tunay na kagandahan ng Huan Yue. Mas maganda, magsaya muna tayo ngayong gabi. Huling beses ko nang sasabihin. Ibigay mo ang panlunas. O sisiguraduhin kong hindi mo na kailanganin ang panlunas habang buhay. Nasa loob ng bra ko. Kunin mo. Bigyan mo ako. Bigyan mo ako ng kaunti. ano? Anong nangyari kanina? Lumabas muna kayo. May itatanong pa ako sa kanya. Ang bilis at reaksyon mo kanina? Hindi ka mukhang ordinaryong bodyguard. Sino ka ba talaga? Nag-iisip ka lang ng kung ano-ano. Naging bahagi ako ng logistic ng militar sa loob ng ilang taon. Natuto ako ng kaunting pananahi at natuto rin ako ng ilang galaw ng martial arts para sa depensa. Bakit naman? Sinabi ni ate na hanapin kita kapag nasa panganib ako? Pag-uusapan natin yan mamaya. Lumabas na kayo. Baka may natitira pang gamot sa loob ng kwarto. Tayo na lang ang natira ngayon. Sabihin mo na, ang buong plano mo na ipinagawa ni Chairman Zhao sa iyo. Ay naku. Kuya Ling, bakit ka masyadong galit? Masyado kang masungit, natatakot ako. Sana ay mayroon kang pangalawang antidote. Teka, sasabihin ko. Hindi alam ni Chairman Zhao kung gaano karami ang narinig ni Su Wangqing ng araw na iyon. Kaya inutusan niya akong kontrolin si Su Wanqing ng maaga. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Kuya Ling, para sa iyo, pinagtaksilan ko na si Chairman Zhao. Ikaw na lang ang makakaprotekta sa akin ngayon. Bakit hindi mo na lang ako isama? Handa akong gawin ang lahat. Ano? Director Wang, hindi ba nagkasundo na tayo? Ang pressure ba? Ng investor ay galing sa Tunlong Group? Sige. Naiintindihan ko. Anong nangyari? Wala na ang lead actress role na pinaghandaan ko ng kalahating taon. Wala na. Pati na rin ang mga endorsement ng patalastas at alahas. Kinansela na rin ng kumpanya ang kontrata ng Unilateral. Ang mga sipsip na iyan. Siguradong pakananan naman iyan ni Chairman Zhao. Ilang endorsement lang iyan. Kung nawala, nawala na. Kalimutan mo na iyan. Tito, anong alam mo? Si Ate Wanqing ay may charity auction na dadaluhan bukas ng gabi. Kung wala siyang designer gown na ipapahiram ng brand, pagtatawanan siya doon. Nakakahiya. Nakalimutan niyo na ba kung ano ang ginagawa ko? Wow, Tito. Pribadong high-end museum. Ano ba itong binuksan mo? Napakaganda nitong mga damit. Wow! Ikaw lahat ang gumawa nito? Oo, naglilibang lang ako at ginagawa ko ito kapag wala akong ginagawa. Pumili na kayo, tingnan ninyo kung alin ang babagay. Huwag kang gumalaw, medyo maluwag pa ito. Wow, ang ganda, ang bagay. Kinikilig ako. Mga kaibigan,
ang Ice Mountain actress, at ang misteryoso niyang sastre, ang tamis ng kanilang interaksyon. Damit din ba ito? Bakit nasa loob ito ng kahon? Huwag mong hawakan. Linghao, ikaw. Tito, ano ba ang ginagawa mo? Damit lang naman ito. Anong masama akong titingnan? Ate Wanching, tara na, umalis na tayo. Aalis na kami. Binabati kita sa tagumpay ng unang yugto ng proyektong Huan Yue. Wan Chu, pagkatapos ng proyekto, magpakasal na tayo. Sige. Pagkatapos ng proyekto, isusuot ko ito at magpapakasal ako sa iyo. Linghao, kung sakaling magkaproblema sa proyekto, o kaya ay may mangyari sa akin, kailangan mong alagaan si Wanching para sa akin, siya lang ang natitirang kapatid ko. Ako, Walang kung sakali. Poprotektahan kita. At poprotektahan ko rin si Wanching. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang magiging nobya ko. Wan Chu, sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaan pang saktan ng sino man si Wanching. Linghao, pasensya na sa nangyari kahapon. Hindi ko dapat hinawakan ang bagay na iyon nang walang pahintulot mo. Iyang damit, siguro ay napakahalaga niyan sa iyo. Ayos lang. Ako ang labis na nagreact kahapon. Ito ang damit na inihanda ko para sa iyo. Yon. Sa charity auction ngayong gabi, tulad ng nakasanayan, kailangan kong mag-imbita ng lalaking kasama. Gusto mo bang samahan ako? Hoy, Sir Cheng. Papunta na ako sa kumpanya ngayon. Sige, pupunta ako agad. Hinahanap ako ni Manager Cheng para kausapin. Hintayin mo muna ako sandali. Sige, maglilibot-libot muna ako. Sino yan? Bagong tagasunod? Wala tayong pakialam kung sino siya, pero dahil naayos na ni Manager Cheng ang lahat, pagkatapos ng gabing ito, si Su Wangqing ay magiging pag-aari na ni Manager Zhang. Sapat nang magsaya tayo ngayon. Anong sabi mo kay Su Wanching? Hoy, bata, huwag kang makialam sa hindi mo negosyo. Tinanong kita, anong nangyari kay Su Wanqing? Naghahanap ka ng gulo. Sabihin mo, anong gagawin ni Zhang Yang at ni Manager Cheng kay Su Wanqing? Si Manager Cheng, sa opisina ni Manager Cheng, nilagyan ng gamot ang alak. Si Zhang Yang ay naghihintay sa kwarto sa itaas. Balak nilang kunan siya ng litrato para pilitin siyang sumunod. Wanching, huwag kang mag-alala. Pansamantala lang, yang mga pag-terminate ng kontrata. Halika, uminom ka muna ng alak para kumalma ka. Chengzong, pasensya na. Hindi ako umiinom. Kung wala ka ng iba pang sasabihin, may charity. Auction pa ako mamayang gabi. Mauuna na po ako. Sandali. Sikat na artista Su, itong alak ngayon, gusto mo man o hindi, kailangan mong inumin. Zhang Yang, anong ginagawa mo rito? Ano pa ba? Siyempre, para gawin na nating formal at tapusin na. Anong gagawin mo? Ikaw naman nanahi, bakit ka nandito? Wala akong kinalaman dyan. Si Zhang Yang at si Direktor Zhao ang nag-utos niyan. Huwag mo akong patayin. Si Director Zhao yan. Si Director Zhao ng Tunlong Group yan. Siya ang nag-utos sa akin. Wala akong kinalaman dyan, ha? Ayos lang, nandito ako. Bumalik ka muna at magpahinga. Maghanda para sa auction mamayang gabi. Ako na ang bahala dito.
Huwag mo nang saktan. Wala akong kinalaman dyan. Su Wanqing. Talagang katulad mo rin ang ate mo. Walang pinipili. Ang sikreto ni Huan Yue, walang sinuman ang makakabunyag. Sino ka? Paano ka nakapasok? Tunay ngang makakalimutin si Director Zhao. 5 taon na ang nakalipas. Ako ang bodyguard ni Su Wangqiu. Ngayon, ako ang sastre ni Su Wanqing. Ha. Ikaw pala. Ano? Wala na ang ate, kaya nagkasya na lang sa mas mababa. Nagkakagusto ka na sa kapatid? Naglakas loob kang saktan ako. Ang isang ito ay para sa tubo. Ang galing mo namang sumuntok. Pumasok ka ng walang paalam, nanakit ng tao. Puno ng CCTV ang buong villa na ito. Subukan mo ulit akong saktan? Papakulungin kita habang buhay. At maghihirap din si Su Wanqing. Director Zhao, dapat kang magpasalamat. Nakasalukuyan ay may batas. 5 taon na. Mas mabuting manalangin kang hindi ko mahanap ang ebidensiya na sinaktan mo si Su Wangqiu. Kung hindi, ipaalam ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng hindi makahingi ng tulong at hindi makamatay ng sarili. Salamat. Iniligtas mo ulit ako. Kung ganoon, sa susunod bumili ka ng insurance at isulat mo ang pangalan ko bilang benepisyaryo. Ikaw, pwede bang maging seryoso ka? Huwag kang gumalaw. Hindi pa tapos. Mga kaibigan, sino ang nakakaunawa, natutunaw na iceberg, bossy na mananahi, nag-aalaga online, kinikilig ako, kinikilig talaga ako. Xiaoru? Anong pinagsasabi mo? Teka, Wanqing, ang charity auction ball ngayong gabi, kumusta na ang paghahanda mo? Nabalitaan ko na ang Go Group ang organizer. Alam ko, ang CEO ng Go Group ay isang capital oligarch na kayang daigin si Chairman Zhao. Hanggat makakonekta ako sa kanya, wala nang mang-aapi sa akin. Go King Cheng. Teka Wanqing, iyong halaga ng pera na pinahanda mo sa akin noon, ano ba talaga ang bibilhin mo? Sa auction ngayong gabi, ang misteryoso. Iyon ang sapphire necklace na tampok sa event? Ang Tears of Moonlight. Iyon, ang mahal niyan. Bakit kailangan mong ubusin ang lahat ng iyong pera para lang makabili ng isang kuwintas? Sinabi sa akin ng ate ko bago siya mamatay na inilagay niya lahat ng ebidensya ng iligal na pananaliksik at pangangalap ng pondo ni Chairman Zhao sa loob ng kuwintas na iyon. Iyon ang tanging pag-asa na mapabagsak si Chairman Zhao. Isang maliit na sastre, naglakas loob pumunta sa ganitong lugar. Mukhang may gusto siyang makuha sa auction na ito. Huwag kang mag-alala, Ji Zhao. Lahat ng gusto nila, kukunin ko ang lahat. Kapag nakita na ni Ji, Gu ang tunay mong kapangyarihan, ang buong entertainment industry, lahat ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Pakiusap, manahimik po tayong lahat. Maligayang pagdating sa charitable auction ngayong gabi. Ang unang item sa auction ngayong gabi ay ang Qianlong Celadon Ruere Vase. Ang panimulang presyo ay 5 milyong piso. 8 milyong piso. 8 milyong piso minsan. 8 milyong piso, 2 beses. 8 milyong piso, 3 beses. Nabenta! Ngayon, para sa pangalawang item ngayong gabi, ang Jadeite Cabbage, ang panimulang presyo ay 8 milyong piso. 15 milyong piso. 15 milyong piso, minsan. 15 milyong piso, 2 beses. 15 milyong piso, 3 beses. Nabenta! Mga ginang at ginoo, ngayon ay ang pinakahihintay na kayamanan ngayong gabi, ang luha ng buwan. Ang panimulang presyo ay 150 milyong piso. 100 at 70 milyong piso. 170 milyong piso. 250 milyong piso. Wanqing,
Para sa ganitong halaga, huwag ka nang lumabas at magpakita ng kahihiyan. 270 milyong piso. 300 milyong piso. 300 milyong piso. Bakit? Ubus na ba ang lahat ng ipon mo? 320 milyong piso. 380 milyong piso. 380 milyong piso. Su Wanqing? Sige, itaas mo pa. Tingnan natin kung may maibibigay ka pa. 380 milyong piso. Minsan, 380 milyong piso. 2 beses, Ate, pasensya na. Ang presyong ito na ang huli kong kaya. 380 milyong piso. 3 beses, Bibilihin ko. Ginoo, sigurado po ba kayong gagamitin ninyo ang Dian-Tianding Rule? Ayon sa patakaran, nangangahulugan ito na kahit magkano pa ang ibid ni Ginoong Zhang, kailangan ninyo siyang lagpasan nang walang pasubali hanggang sa mabenta ang item. Anong biro yan? Isa ka lang hamak na mananahi, paano magkakaroon ka ng ganyang kayamanan? Auctioneer, hinihingi kong i-validate mo ang pondo, nangugulo lang siya rito. Ling Hao, ang auction na ito ay hindi lugar para magloko ka. Kung mali ang pagtawag mo sa presyo, alam mo ba ang magiging kalalabasan? Ling Hao, hindi biro ang Dian-Tianding Rule. Paano kung... I-validate na. Ginoo, hindi lahat ng card ay karapat-dapat na ma-validate ang pondo rito sa Gu Auction House. Kung kayo ay... Ito ay... Kailangan ko pa bang ulitin? Hindi po. Wag na po. Ang Dian-Tianding Rule ay ganap na valid. Ha. Ang galing mong magkunwari ah. Baka naman ito ay ang membership card ng sirang tindahan ng pananahi mo? Yung tipong magpa-load ng 1,000, may libreng 200? Tumahimik. Inuusisa ba ninyo ang 30 taong profesionalismo ko? O inuusisa ninyo ang pinakamataas na employment rating ng Union Bank of Switzerland? Ito ang Union Bank of Switzerland, pinakamataas na antas ng Black Gold Crown Card. Sa buong mundo, 10 piraso lang ang limitado at ang limitasyon ay walang katapusan. Wow! Walang katapusan! Walang katapusan? Ginoo, paumanhin po kung kayo'y napahiya. Lubos po akong humihingi ng tawad. Ang Dian-Tianding Rule ay ganap na valid. Ginoo, iyong kwintas. Alaala ng iyong kapatid, ibalik sa tunay na may-ari. Sino ba talaga siya? Paano nagkaroon ng kuwintas ang isang mananahi? Napakahusay. Ha. Talagang napakahusay. Ling Hao, paulit-ulit mo akong binibigyan ng sorpresa. Mag-ingat ka. Hindi maganda ang sitwasyon. Kahit gaano ka pa katalino, sayang, ngayong araw na ito, hindi mo mailalabas ang kuwintas na ito sa pinto. Ngayon, wala sa inyo ang makakaalis, mga gwardya. Maya-maya, magtago ka sa likod ko at huwag kang kung saan-saan pupunta. Opo. Director Zhao, mukhang hindi marunong lumaban ang mga tauhan mo. Mga walang silbi, umalis kayo. Boss Gu, may gumugulo dito sa loob ng lugar ninyo? Pumunta na kayo rito. Boss Gu, sa wakas ay dumating na kayo. Ito po ang lalaking nagngangalang Ling Hao. Hindi lang siya nanggugulo sa ayos ng auction, nagpakita pa siya ng gulo, pananakit dito. Halata pong wala siyang paggalang sa inyo. Dapat ninyo na siyang ipahuli. Tama, hindi pwedeng palampasin ang ganitong tao. Hahaha, Ling Hao, si Boss Gu ang may hawak ng ekonomiya ng 6 na lalawigan ng Jiangnan, isang salita lang niya. Pwedeng malugi ang pamilya Su. Ngayon, tapos ka na.
Ginoong Ling, napakagulo dito. Maaari ba kitang imbitahan para maghapunan? Gugu, Ginanggu, hindi mo ba siya nakilala? Sinira niya ang auction ninyo. Isa lang siyang maliit na mananahin ni Su Wanqing. Hindi mo ba siya masyadong pinapahalagahan? Kinausap ko si Ginoong Ling. Pinasasalamatan ko si Ginanggu sa kabaitan niya, ngunit tao ako ni Binibining Su. Sa ngayon, kaya kailangan ko muna siyang ihatid ng ligtas. Aray ko, Ling Hao, naglakas loob kang tanggihan si Ginanggu. Alam mo ba kung anong pinalampas mo? Su Wanqing, sa Huanyue Banquet, sa susunod na linggo, ipaparamdam ko sa iyo kung anong kahihinatnan ng pagkalaban sa akin. Ginanggu, dahil may pribado pa kayong pag-uusapan, aalis na muna ako. Galit na si Director Zhao at tinanggihan pa si Ginanggu. Tingnan natin kung paano pa kayo makakabuhay sa industriya ng libangan. Ilabas ang lahat ng masasamang balita tungkol kay Su Wanqing. Gusto kong malaman ng buong internet kung anong klaseng tao talaga siya. Hi. Napakamaalalahanin mo naman, Ginoong Ling. Pero kung si Binibining Su ay pumayag na ipahiram sa akin si Ginoong Ling, hindi lang ako makakatulong na lutasin ang lahat ng problema niya, kundi makakatulong din ako para umangat siya sa industriya ng libangan. Ano sa tingin mo, Binibining Su? Ako... Tingnan nyo, naglalabas sila ng video kung saan sila nakikipag-inuman. Iputol ang kuryente at palayasin ang lahat. Opo. Binibining Su, may isang linggo. Kang pag-isipan ng alok ko, pahalagahan mo ang isang linggong iyan. Ngayon, maaari ka nang mag-ayos ng mga dokumento para sa luha ng liwanag ng buwan. Dito po. Hay nako, kapag kailangan ka, tinatawag ka nilang my sweet darling. Pero kapag hindi ka na kailangan, tinatawag ka nilang Presidente Gu. Napakawalang puso mo talaga. Sa loob ng 5 taon, ito ang unang beses. Nakusa kang kumontak sa akin at para pa sa kapatid ni Su Wanqiu. Kaya, ano ba talaga ang laman ng kawintas na iyon para mag-ingay ng ganyan si Zhao Aso? Isang bagay na makasisira sa kaniya ng tuluyan. Naiintindihan ko. Aalamin ko iyan bago magsimula ang party. Huwag mo nang tingnan, peke lahat yan. Tito, Ate Wanqing, kahapon, natuklasan ko na lahat ng masasamang balita ay gawa-gawa lang ng grupong Lunok Dragon. Bukod pa rito, yung video na nagmamalaki ka, malinaw na eksena lang iyon ng shooting. Walang maniniwala. May mas malala pa, pinaligiran ng mga tagahanga at reporters ang ahensya. Huwag nang huwag kayong babalik doon. Su Wanqing, lumayas ka sa entertainment industry. Su Wanqing, lumayas ka sa industriya. Lumayas ka sa entertainment industry. Su Wanqing, lumayas ka sa entertainment industry. Ginang Su, tungkol sa kumakalat na video online ng pambubuli sa mga baguhan, ano ang paliwanag mo? Totoo ba ang paratang na pagnanakaw at tax evasion? Akin itong seryosong ipapaliwanag na lahat ng tinatawag na dirt na nasa internet ay malisyosong pagpapakalat lamang. Inatasan ko na ang aking abogado na kolektahin ang lahat ng ebidensya at hahabulin ang mga nagkakalat ng maling impormasyon sa batas. Sinungaling, ang damit mo sa video ay malinaw na ang airport outfit mo noong nakaraang linggo. Na-trace namin ang bank statements ng overseas accounts mo, 30 milyong piso lahat. 30 milyon, sinasabi mong lahat ay paninira at kasinungalingan. Tama? Kung ganoon, bakit hindi mo ilabas ang bank account mo para patunayan na inosente ka, ha? Su Wanqing, lumayas ka na sa showbiz. Lumayas ka na sa showbiz. Isa kang manloloko. Lahat kayo ay peke. Noong huli tayong nag-shake hands, malinaw mong sinabi na ako lang ang titingnan mo. Dahil hindi ka na mapapasa akin, sisirain na lang kita. Mamatay ka na. Mag-ingat. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasugatan? Ayos lang ako. Ginoong Zhao, may isang baliw na naunang kumilos. Opo, naiintindihan? Kumilos ayon sa orihinal na plano. Mananahi, ngayon na ang katapusan mo. Umalis ka. Ling Hao, Pumasok ka muna at hintayin mo ako sa loob ng 3 minuto. mag-ingat ka.
Xiaoru, mag-livestream ka na at ikumpara at suriin ang mga behind the scenes footage ng production team at ang mga black material video. Naiintindihan ko, matagal ko na itong inihanda. Ipapakita ko sa buong network kung ano ang tinatawag na profesional na pagpapahiya. Tingnan mo siya. Gumagawa ng ganyan? Ganyan. Yung ibang tao, hindi ba't napaka-arogante pa noon? Lumabas na may 8 bodyguard, ngayon naging parang daga na kinasusuklaman ng lahat. Tingnan natin kung ano pa ang ipagmamalaki niya. Yan ang tinatawag na nakita mo siyang nagtayo ng napakagandang mansion at nakikita mo itong bumabagsak. Sa entertainment industry, anong silbi ng magandang mukha lang? Kailangan mo ring marunong makisama. Wanqing, sakto ang dating mo. Tingnan mo itong mga issue ngayon. Bumaba na ang stock ng kumpanya. Para sa kabutihan ng lahat, umintindi ka, pirmahan mo na itong kontrata para sa pagtatapos ng kontrata. Pirmahan mo na, Sige, pipirmahan ko. Boss Cheng, tingnan. Muna natin ang livestream bago ka magdesisyon. Mga kaibigan, nakita nyo ba ng malinaw? Ang video na iyan tungkol sa aking pag-arte ay set lang ng shooting ng crew. ano? Ito ba ay paninira? Sabi mo na, ang mga international brand ay kusang nagre-request na mag-renew ng kontrata at nagtaas pa ng presyo ng 20%? Uy, tingnan nyo itong balita. Ang Go Group ay iaanunsyo ang pangmatagalang estratehikong pakikipagtulungan kay Su Wanqing. Nagpadala ng audition invite ang Hollywood Star Agent Crew. Wanqing, lahat ng ito ay misunderstanding lang. Ikaw ang pinakamahalagang artista sa kumpanya namin, walang iba. Ipapatawag ko agad ang legal department, ihanda agad ang bagong kontrata. Ang porsyento ng hatian, ikaw ang masusunod. Boss Cheng, tapos na ang kontrata natin. Ginoong Cheng, nagkabisa na ang kontrata. Bukod pa rito, tungkol sa inyo ni Jiang Yang na nagkasabwat. Upang ako ay lasunin na i-report ko na sa pulis. Wag, Wanqing, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Paparating na dapat ang mga pulis. Mas mabuting iwan na lang kay Ginoong Cheng ang pagpapaliwanag sa pulis. Aray, Ate Su, magandang araw. Magandang araw, Ate Su. Ate Wanqing. Teka, totoong hindi lang dapat mukha ang puhunan, dapat marunong ding pumili ng tao. Cheers! Binabati kita, Ate Wanqing, dahil sa 50 milyong followers mo sa Weibo at ang iyong matinding pagwawakas ng kontrata ay nanguna sa trending list. Salamat. Linghao? Salamat. At saka, humihingi ako ng tawad. Tawad? Nagsosorry ako dahil sa pagdududa ko sa iyo noon. Para makabawi ako, nagdesisyon akong kunin ka bilang pangmatagalang empleyado. Ikaw na ang magbigay ng presyo. Oh, nagpaplano ba si Binibining Su? Naialaga ako? Wahahaha. Ano bang sinasabi mo? Ito ay isang pakikipagtulungan sa negosyo. Ikaw na naman. Kuya Ling, ako mismo ang kusa at personal na pumunta rito para magpakita ng katapatan. Si Pangulong Zhao ay naglagay sa alak sa hapunan ng condensed Huanyue at pinaplano niyang ipainom iyon kay Su Wanqing sa harap ng lahat. Ano ang kapalit? Alam ni Pangulong Zhao na nag-fail ako sa misyon, kaya hinahabol niya ako kung saan-saan. Pumasok ka, palitan mo ang alak, at tutulungan kitang makawala sa kontrol ni Pangulong Zhao. Iyon lang? Dagdagan natin ng isa pang buhay. Kung kinakailangan, sisiguraduhin kong hindi ka mamamatay. Paano kung ikaw ang gusto ko? Sige. Nagpaplanong maligo ako ngayon. Gusto mo bang sumabay? Naalala ko, may importante pa pala akong gagawin. Pagkatapos ng hapunan, babawiin ko ang pabuya ko sa iyo. Sigurado ka na ba? Mabuti. Alam ko na.
Anong nangyayari? Na-decrypt na namin ang impormasyon sa kuwintas. Ang ebidensya na iniwan ng iyong ate ay nagpapakita na ang Huan Yue Potion ay may malubhang side effect na magdudulot ng pinsala sa nervous system na hindi na mababawi. Ginagawa ba ni Pangulong Zhao na parang gineyapig ang mga sumusubok ng gamot? Ngayong gabi, oras na para maningil tayo. Kuya Ling, ang espesyal na timpla ay pinalitan ko na ng purong tubig. Inaasam-asam ko ang iyong pabuya. Bakit? Parehong-pareho ito ng gabing iyon? Maging ang musika at bango. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Nabalitaan ko na ang malaking bituin na si Su ay kumuha ng isang sastre bilang guwardiya. Talagang nagpapanggap siyang kagalang-galang. Ito ay ang Hanyue Gala? Hindi siguro iniisip ng ibang tao na sa pagsuot ng suit, makakapasok sila sa ating lupon, hindi ba? Kung iisipin, Wanqing, hindi ba't namatay din ang ate mo matapos ang ganitong klaseng okasyon? Ayan. Sayang at maikli ang buhay ng isang magandang dilag. Di ba? Ikaw! Hindi man lang naayos ng maigi ang mga sinulid. Anong nangyari? Nalugi na ba ang pamilya Zhang? Anong alam mo? Ito ay gawa sa kamay na Italian. Wow! Aksidente sa livestream. Si Zhang Xiao nagpunit ng damit sa harap ng publiko. Nakapag-screenshot ba kayo mga bes? Ang dami nating nakuhang viewers dahil dito. Ikaw, maghanda ka. Hindi pa tayo tapos. Tara na. Mga Ginoo, isang karangalan na ipahayag ko na ilalabas ng ating kumpanya ang Huan Yue sa pandaigdigang merkado na magdadala sa sangkatauhan ng sukdulang ligtas at walang masamang epekto na kaaya-ayang karanasan. Dapat nating pasalamatan ang yumaong si Dr. Su Wangqiu. Wanqing, hindi ba dapat uminom ka ng toast na ito para sa tagumpay kapalit ng iyong kapatid? Wanqing, hindi mo ba dapat inumin ang basong ito ng tagumpay para sa kapatid mo? Patay! Sigurado akong may problema sa alak na ito. Uminom ka na, binibining Su, huwag kang pumigil. Tama, nag-aalay ng tosta si Director Zhao. Iyon ay pagpapakita ng respeto sa iyo. Ako! Hindi maganda ang pakiramdam ni Wanqing. Director Zhao, ang alak na ito, ako na ang iinom para sa kanya. Hoy, hindi! Wala kang karapatan. Maraming salamat sa pagtanggap, Director Zhao. Pero ang alak na ito, parang hinaluan yata ng tubig. At saka, baka hindi pa nasasabi ni Mr. Zhao sa inyong lahat, ang Huan Yue, nagdudulot ng pagkabulok sa mga ugat at ginagawa kayong mga buhay na patay. Nasaan ang ebidensya? Kalokohan. Si Young Master, Zhao mismo ang naggarantiya na ang Huan Yue ay ganap na ligtas. Isa ka lang hamak na sastre? Anong alam mo? Malaki na ang ininvest namin, sasabihin mong may problema at maniniwala kami? Wala kang patunay. Kung kaya mo, magpakita ka ng ebidensya. Ito ang special mix ni Mr. Zhao, purong-purong Huan Yue. Dahil naniniwala si Yang Master Zhang sa Huan Yue. Bakit hindi? Mutikman ito mismo? May lason nga. Diyos ko, Narito ang ebidensya na tunay na. Nakalap ng kapatid ko. Ang Huan Yue ay isa lamang. Nakamamatay na panlilin lang. Lahat pala ay isang panloloko. May tao ba riyan? Kunin ninyo pabalik ang kuwintas.
Sige. Wow, napakagwapo niya. Wow! Mga mahal, nakita niyo ba? Ito ang tito ko, walang katapat. Director Zhao? Nakipagsapalaran akong dumalo sa pagtitipon na ito para lang sa isang bagay. Gusto kong ikaw mismo ang magsabi sa lahat. 5 taon na ang nakalipas, paano mo pinilit na mamatay ang ate kong? Si Suan Q? Nang mamatay si Suan Q, wala naman ako sa eksena. Anong ebidensiya na ako ang pumatay? Lahat ng nangyayari ngayong gabi. A live stream ni Xiaoru. Pinilit mo akong uminom ng lason? Si Huanyue ang nagpabaliw sa mga tao. Lahat ito ay ebidensiya. Ha? Puro kasinungalingan. Mga tao, bakit kayo nakatunganga? Kumilos na kayo? Nagre-rebelde ba kayo? Director Zhao? Mukhang may isang bagay kang hindi naintindihan. Simula pa kanina, ang gusaling ito ay pag-aari na ni Gu. Ano? Imposible ito. Gu, Ching-Cheng, pinlano mo ito laban sa akin. Plano? Director Zhao, inilaan mo ang pondo ng grupo at nakipagsabuatan ka sa puwersa sa ibang bansa. May matibay na ebidensya. Tinanggalan ka na ng Dragon Swallowing Group sa lahat ng iyong posisyon bilang chairman. At saka, Ginoong Zhao, nakatanggap kami ng isang formal na reklamo at mayroon kaming sapat na ebidensya. Aarestuhin ka namin ngayon sa hinala ng iligal na pagpatay sa pamamagitan ng eksperimento sa tao, pagbabanta sa kaligtasan ng publiko, at iba pang krimen. Hinihiling namin na makipagtulungan ka sa investigasyon. Hindi. Hindi ako. Aray, hindi talaga ako. Ang pumatay kay Suan Q ay hindi ako. Ang mastermind sa likod ng Mirage, hindi rin ako. Director Zhao, kung aatras ka ngayon, huli na yata, nakita ng buong internet sa livestream ni Xiaoru. Hindi talaga ako ito, kundi si Basong. Si Haring Basong. Si Haring Basong ang tunay na mastermind sa likod. Diba na lahat ng ito? Dalhin siya. Kakayong lahat? Inilantad ninyo ang Huanyue? Pinutol ninyo ang pinagkukunan ng pera ni Basong. Tapos na ako, mamatay din kayo? Si Basong, siya ba yung mayamang negosyante na parang hari? Ang pilantropo? sa ibabaw, ganoon nga. Pero sa mundo ng mga ilegal, si Basong ay tinatawag na hari, may kapangyarihang laganap sa buong mundo. Umaabot ang impluensya sa politika at negosyo. Ang lakas niya ay daang beses na mas malaki kaysa kay Director Zhao. Nakakatakot naman. Hayaan mo siyang pumunta. Hihintayin namin siya dito sa bahay. Huwag kang gagalaw. May amoy ng dugo. Kuya Ling, Mei Ying? Linghao? Salamat. At saka, patawad. Dahil naisama kita sa napakadelikadong sitwasyon na ito. Hindi pa nababayaran ang damit. Huwag kang magbalak na tumakas sa utang ha. Ikaw. Mukhang pera. Gising ka na? Kumusta ang pakiramdam mo? Sino ba talaga ang sumugat sa iyo? Bakit ganyang kabigat ang sugat mo? ang cleaning squad ni Mr. Basong. Sinubukan ko silang harangin, ngunit masyadong malaki ang agwat ng aming lakas. Cleaning squad? Oo. Pinapasabi po ni Mr. Basong. Iniimbitahan niya kayo ni Miss Su Wanqing na dumalo sa kanyang pribadong hapunan. Ang oras at lugar ay nasa imbitasyong iyon. Matapos tamaan ng aso, hindi talaga mapakali ang may-ari. Si Basong na ito ay masyadong nakakatakot. Isa itong anyaya na may masamang balak. Wanqing, hindi ka pwedeng pumunta. Ang pribadong mansyon ni G. Basong ay tinatawag na lungga ng ahas. Kakaunti lang sa mga taong pumapasok ang nakakalabas ng buo. Kahit na isang kuta ng tigre at lungga ng dragon, kailangan kong pumunta. Ito ang pinakamahusay na pagkakataon upang makalapit sa katotohanan at malaman kung sino ang nagpaiyak sa aking kapatid. Oo. Sige, pumunta ka. Tito, pwede ka bang magseryoso? Ate Wanqing, mapapahamak siya. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi siya mapapahamak. Ano ang ginagawa mo?
Nagdaragdag lang ako ng kaunting material sa damit mo, tumatahi ng ilang hindi nakikitang baluti. Kevlar na antibala na sinulid, hinaluan ng espesyal na metal fibers. Sa critical na sandali, kaya nitong harangan ng karaniwang saksak ng kutsilyo at ligaw na bala. Ayan, tapos na. Tandaan mo, kung makatagpo ka ng panganib, subukan mong gamitin ang likod mo para humarang. Sige. Kung... Sinasabi ko lang kung... Walang kung. Manatili kang malapit sa akin. Huwag kang kumain ng kahit anong pagkain at huwag kang uminom ng maraming alak. Si Ginang Su ay mas nagniningning kaysa sa screen. Si Ginoong Lin ay isa ring tunay na gwapo. Masarap ang tiyan na ito. Ang pamamaraan lang ng pagtimpla nito ay medyo hindi maganda. Ginang Su, kailangan ni Huan Yue ng bagong tagapagsalita. Kailangan namin ng mas maganda at mas popular na endorser. Ikaw ang pumatay sa kapatid ko. Tapos gusto mo pa akong magtrabaho para sa iyo? Sa mundong ito ng negosyo, walang permanente at pangmatagalang galit, interes lang ang permanente. Tungkol naman kay Ginoong Ling. Direktor Zhao, matanda na siya at wala na sa sarili, kaya bakante ang kanyang puwesto. Kung magtatrabaho sa akin, si Ginoong Ling, ikaw ang magpasiya sa presyo. Pasensya na. Ang tanging employer ko ay isa lang. Ginoong Basong. Hinding-hindi ako makikipag-ugnayan sa isang tao. Natulad mo. Sayang naman. Mag-ingat ka. Nagsisimula pa lang ang laro. Kontakin mo ang samahan ng Nirvana. Sabihin mo sa kanila na tuluyan ko nang aayusin ang problemang ito. Opo. Kung medyo tumama pa, Umiyak ka man, kailangan mo pa ring magbayad. sugatan ka na, pero iniisip mo pa rin ang pera? Mapanis? Anong nangyari? Sugatan din ba ito? Masakit ba? Titingnan ko. Ikaw? Iyang... Hoy, Ginoong Ling, hinihintay kita mamayang 8:00 ng gabi sa isang Michelin 3-star hotel. Hinahanap ka ni Presidente Gu. iyan ba ang kondisyon sa pagtulong ko kay Tagapangulo Zhao? Dito. Tito, ang pagkakataon naman, dito rin pala kayo kumakain? Kayo. Kuya Ling, nabalitaan kong maganda raw dito. Hindi mo siguro mamasamain kung may kasama pa, di ba? Mukhang ngayong gabi ay magiging masaya. Servidor? Ang steak niya ay kailangang medium, rare na may black pepper, sauce at walang rosemary dahil allergic siya dito. Sige po. Paano nalaman ni Ginanggu na allergic si Lolo sa rosemary? Matagal na kaming magkakilala, ni Ling Hao. Noong nagtatrabaho kami 5 taon, na ang nakalipas bilang mga mersenaryo sa internasyonal, siya ay talagang kinatatakutan. International na mersenaryo? Oo. Kung tutuusin, ako pa nga ang nagturo kay Ling Hao kung paano magtimpla ng tsaa. Sa kagubatan, ang pagpapakulo ng tsaa gamit ang helmet ay hindi basta-basta maiinom ni Numan. Talaga ba? Sa tingin ko mas mahusay siyang magplansa ng aking mga costume, lalo na ang gawa sa silk. Sabi niya, mas nagiging matiyaga siya sa ganoong paraan. Baby, so, kilala mo si Ling Hao ngayon? Pero may isang bagay na siguro hindi mo alam? Sa ibaba ng kanyang kanang tadyang, may bakas ng sugat mula sa bala.
Iyang bala na iyan ay iniharang niya para sa akin. Talaga? Kung gayon, iyong nasa kaliwang bahagi, ang peklat sa tiyan ay mas malalim. Gabi-gabi, ako pa ang nagpapalit ng kanyang gamot. Ako ang magtatanong. Anong kulay ng underwear ni kuya? Hindi, wala ba kayong magawa? Mag-usap tayo ng seryoso. Kinontak ni Basong ang Nirvana Society. Iyan ba iyong pangatlo sa ranggo ng International Mercenary Group, ang Nirvana Society? Sinasabi na kapag tinanggap nila ang isang misyon, walang sinuman sa target ang mabubuhay. Hayaan mong subukan nila. Dahil nag-uusap kayo ng mahalagang abagay, aalis na kami muna. Hindi mo sinabi sa kanila na ikaw ang internasyonal na pinakamataas na sundalo? May codename na Haring Dragon? Hindi na kailangan. Sige na nga, hindi ko na rin kailangang ipakita sa iyo ang impormasyon tungkol sa samahan ng Nirvana. Ito ay nag-ugat sa grupong mersenaryo ng Snowwolf na binuo mo noon. Ang punong mangangatay sa kanila ay ang apprentice ng iyong dating pangalawang pinuno. Kaya ano? Sinabi ko na sa kanila na pupunta ka bukas. Naiintindihan. Tumigil. Ito ba ang samahan ng Nirvana? Hindi ko inaasahan na pagkaalis ko ay magkakaganito na kayo. Nagtatayo ng kampo sa ganitong sirasirang lugar. Ngayon, may mahalagang gawain ang samahan ng Nirvana. Umalis kaagad ang mga taong hindi kasali. Bata baka, naligaw ka ng pinto? Hindi ito ang lugar na dapat mong puntahan. Kung ayaw mong mamatay ayon sa madaling paraan, umalis ka na. Ano pang sinasabi mo? Ngayon, sasalubungin pa ng pinuno ang importanteng bisita, itumba na natin siya. Sa ganitong oras pa kayo nang iistorbo. Napakalakas ng loob mo. Ikaw ang pinuno ng samahan ng Nirvana. Ang mga ngatay? Tama. Sino ka man, ang mang-abala sa pagsalubong ng samahan ng Nirvana sa pagbabalik ng Haring Dragon ay may isang kapalaran. Ngayon, gagamitin ko ang iyong dugo para magbigay pugay sa pagbabalik ng Haring Dragon. Paano kung sabihin kong ako ang Haring Dragon? Kung sasabihin ko sa iyo na ako ang Dragon King? Kabalbalan, paano mo hinahamak ang pangalan ng Dragon King? Si Lord Dragon King, ang pinakamalakas na sundalo sa mundo. Kayang sirain ang lugar na ito gamit lang ang isang kamay? Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Bakit mo sinisiraan si Lord Dragon King? Mabuti. Sinunod ko ang aking master at nagsanay ng maraming taon, ngunit ni isang bahagi ng kanyang kakayahan ay hindi ko man lang natutunan. Ikaw na taong walang pakialam sa kamatayan, paano mo nilalapastangan ang pangalan niya? Ngayon sisirain ko ang bawat buto sa iyong katawan para sa iyong sobrang kayabangan at kamangmangan. Ay magbayad ka ng parusa. Masyadong mabagal. May lakas pa. Masyadong magaspang ang pamamaraan. Yan lang ba ang itinuro sa iyo ni Black Panther? Mahina ang iyong paanan, sobra sa puwersa, walang depensa. Ikaw, sino ka ba talaga? Bakit pamilyar ka sa aming mga galaw? Hindi ko ba nasabi? Ako ang Dragon King. Naglakas loob ka pang pagtawanan ang pangalan ni Long Huang at hindi ka man lang marunong lumingon sa sarili mo. Ikaw na duwag at nagtatago. Ngayong ganito na, magpapanggap ka pa ring Long Huang. Ngayon, walang sinuman ang makapagliligtas sa iyo. Mahusay ka ngang makipaglaban, pero akala mo, nanalo ka na. Darating si Long Huang dito sa Nirvana Society ngayon. Kapag dumating siya, tiyak na mamatay ka. Hindi ko inaasahan na ang organisasyong ako mismo ang nagtatag. Ngayon ay ginagamit ang pangalan ko para takutin ako? Nakakahiya. Dahil hindi kayo naniniwala. Malapit ng gumabi. Pero ang inyong Long Huang, bakit hindi pa rin nagpapakita? Panginoon, si Long Huang ay matagal nang hindi dumarating. Baka naman mayroon siyang inaasikaso. Teka, ang guro ng pinuno, hindi ba mayroon siyang paraan para makontak ang matanda? Tama. Ngunit sinabi ng guro, maliban na lang kung nasa bingit ng kamatayan, huwag kaming kokontak. Ngunit, ngayon na ang tamang oras. Master, inalatake ang Nirvana Society, napakalakas ng kalaban, pakiusap sa Master, tawagan niyo si Dragon Emperor. Wala kang silbi. Sinesend ko na ang numero, ikaw na mismo ang magpaliwanag sa kanya.
Narinig mo ba? Ito ang pribadong telepono ni Dragon Emperor. Patay ka na. Sinabi ko na nga ba, kaya ng boss kontakin ang maalamat na si Dragon Emperor. Hoy, bata, tingnan natin kung paano ka magyabang ngayon. Hindi. Hinahanap mo ako? Imposible. Ikaw ba si Dragon Emperor? Pagpupugay sa Panginoong Dragon. Ngayon, naniniwala na kayo? Panginoong Dragon, hindi ko po alam na kayo pala. Nagkasala ako sa inyo. Hilingin po ninyo sa akin ang anumang parusa. Sige na, tumayo na kayo. Sabihin ninyo, ano ang ipinapagawa ni Basong sa inyo? Si Basong ay nagpaplano ng masama laban sa isang babae, si Suwang King. Linawin mo. Hinati niya kami sa dalawang grupo. Ang isa ay aalisin ang mga hadlang sa paligid ni Su Wanqing kahit mabigo kami. Ayos lang. Ang kabilang grupo naman ay kukuha ng isang streamer na nagngangalang Lin Xiaoro at dadalhin siya sa kanyang pribadong museo. Sabi niya ay para sa bagong illusory moon test. Ang Basong na iyon. Pakinggan ang aking utos. Una, ipadala agad ang mga piling tauhan upang protektahan si Suwang King ng 24 na oras. Pangalawa, gamitin ang lahat ng yaman. Hanapin ang lokasyon ng pribadong museo ni Basong. Masusunod. Ate, 5 taon na? Ang mga taong nanakit sa iyo, walang isa man sa kanila ang palalampasin ko. Si Director Zhao ay nakulong na. Si Basong naman ang susunod. Hindi na kailangang maghintay ng susunod. Ngayon na. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ate mo ay nag-iwan sa akin ng isang USB drive. 5 taon na ang nakalipas. Noong gabing iyon, pinapunta ako ng kapatid mo sa safe vault sa Kanlurang Lungsod para kumuha ng isang dokumento. Nang makarating ako doon, wala nang laman. Agad kong naunawaan na isa itong pakana para ako'y iligaw. Kaya noong bumalik ka, Huli na ang lahat. Ngunit ang susi para malutas si Basong ay nasa USB na ito. Ilang beses ko itong tiningnan sa loob ng maraming taon. Pero ang nandoon lang ay ang huling video ng kapatid mo. Wan King, naalala mo ba nung mga bata pa tayo? Tuwing ika-15 araw ng Hulyo, pumupunta tayo sa dagat para manood ng mga alitaptap? Iyon ang pinakamasayang panahon ko. hindi yan totoo. Ang panonood natin ng mga alitaptap ay tuwing Hulyo 20. Dahil iyon mismo ang kaarawan ni nanay. Hindi magkakamali si ate. Sigurado, siyang iba ang pinag-uusapan niya. Sinabi sa akin ng ate ko bago siya namatay na ang lahat ng ebidensya ng iligal na pananaliksik at pangangalap ng pondo ni Boss Zhao ay nakalagay sa loob ng kwintas na iyon. Iyon ang tanging pag-asa para mapabagsak si Boss Zhao. Naalala ko na wala ang impormasyon sa USB. Nasa loob ng kwintas na sapphire. Pero ang kuwintas na ito ay may bato lang. Wala nang ibang pahiwatig dyan, di ba? Kung gayon, nasa loob lang iyan ng bato. Totoo nga. Mag-ingat. Kuya Ling, ang pagliligtas mo sa akin, nabayaran ko na ito ah. Sirang-sira lahat ng CCTV, dumarami na ang tao sa labas.
Sniper. Nasa lahat ng dako. Mga sniper. Sina Butche at ang Phoenix Society. Tapos na. Mahal na Dragon Emperor, lahat ng mga mamamatay tao na ipinadala ni Basong sa labas ay nalinis na. Hinihiling ko ang inyong mga tagubilin. Ikaw yung nag-exist lamang sa alamat, ang walang koronang emperador ng Underworld, ang Dragon Emperor. Tumayo ka. Linisin ang lugar, linisin ang sahig. Babayaran ko ang mga kasangkapan. Ang bayarin, ipadala kay Basong. Mga pamilya, sinong nakakaintindi? Ang misteryosong sastre ay pala ang pinuno ng underground, live na pinapakita ang pagluhod ng Nirvana Society. Ibig sabihin, hindi pala isang ordinaryong bodyguard ang hinanap ni ate, kundi ang pinakamalakas na hari na kayang baliktarin ang buong laro. Ay, ibig sabihin ba niyan? Pwede na akong maghari-harian, Panginoong Dragon Emperor. Diretsuhin mo. Ang pribadong museo ni Basong ay may gaganaping appraisal meeting bukas ng alas 8 ng gabi. Nakuha na namin ang plano ng kanilang gusali, ang security deployment map at ang kanilang security captain ay naakit na namin sa aming panig. Sa wakas, natuto ka ng maging matalino. Naghihintay din si Manager Gu sa labas ng 10 minuto. Sabi niya may munting regalo siyang ibibigay sa iyo. Mukhang tama ang pagdating ko. Para matumba ang isang dambuhalang kapitalista, tulad ni Basong, hindi sapat ang puwersa lamang. Ito ang plano para pabagsakin. Ang panukala para sa short selling ng 3 nakalistang kumpanya. Nakipag-alyansa kami sa 17 hedge fund sa buong mundo. Kapag nasa ayos na ang ebidensya, sa loob ng 24 na oras, mawawala ang 30 bilyong halaga ng market value niya. 30 bilyon. Kaya pala, ang ebidensya na pinrotektahan ni ate ng kanyang buhay ay sapat na upang magdulot ng isang financial tsunami. Ngayon, naghihintay na lang kami sa iyong utos, Panginoong Dragon Emperor. Panahon na para turuan si Basong. Tumigil. Imbitasyon? Wala kaming imbitasyon. Kung wala, kung gayon, naparito kayo para mamatay. Tama lang, si Ginoong Basong ay kailangan ng ilang pang-eksperimentong paksa. Mga kapatid, dakpin. Masusunod. Aba, aray. Ang lakas ng loob mong gumawa ng gulo rito. May gumagawa ng gulo sa labas, humihingi ako ng suporta. Tiyak na lagot ka ang pagpasok ng walang pahintulot sa liugo ang garden. Tiyak na gagawin kang Ginoong Basong na magdusa ng higit pa sa kamatayan. Maghunos dili. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan para bastusin ang importanteng panauhin ni Ginoong Basong? Patawad, Sekretarya Maying, ako ay walang pinag-aralan, hindi ko alam na panauhin mo pala sila. Ginoong Ling, Binibining Su, sumama kayo sa akin. Tungkol naman sa mga ito, mga asong tagabantay na walang alam sa patakaran na sumira sa kasiyahan ninyong dalawa, aayusin ko sila mamaya. Ang mga kaayusan sa seguridad ng buong museo ay pinalitan na ng mga tao ng Nirvana Society. Ito ang communicator. Mayroon ka pang isang magandang eksena mamaya na kailangan mong gampanan, kaya mauuna na akong umalis. Sige na. Nabalitaan ko ang hanyue na ipapakita ngayong gabi. Nagbibigay daw ng pakiramdam ng kaligayahan sa paraiso. Sinubukan ng asawa ko ang sample sa Switzerland noong nakaraang buwan. Sabi niya, 10 beses itong mas kapanapanabik kaysa sa anumang libangan. Si Ginoong Basong ay nangako na itong bagay na ito ay walang anumang masamang epekto. Yan ang pinaka nakakatakot. Mahal kong mga panauhin, maligayang pagdating sa Hanyue Art Exhibit. Ngayong gabi ay magkakasama nating masasaksihan ang sensasyon ng tao sa pinakahuling handaan.
Ang Huan Yue, hindi lang ito isang produkto. Ito ay sining. Ito ay ebolusyon. Ito ang lagusan patungo sa isang bagong mundo. Kaya nitong pukawin ang inyong potensyal at magbigay ng di matatawarang kasiyahan. At isa pa, ito ay ganap na ligtas. Walang anumang side effect. Ginong Basong, paano ninyo matitiyak na wala itong masamang epekto? Oo nga, may kumalat na masasamang balita tungkol sa Tunlong Group noon. Ganap na ligtas? Kung gayon, ano ang tawag sa siyentistang si Su Wangqiu na namatay dahil dito? 5 taon na ang nakalipas. Ano yon? At paano naman ang mga itinago ninyo na ang mga ugat ay naagnas dahil sa Huan Yu, ang mga tester na gusto nang mamatay? Ano ang tawag sa kanila? Haha. Mukhang may 2 bisita na nagdududa sa amin dahil hindi kami makapagpaliwanag gamit ang salita. Kung gayon, patutunayan natin ito sa gawa. Dalhin niyo siya. Ipakita natin dito kung paano ang buwan ng ilusyon ay nagpapalimot ng sakit at nagdadala ng labis na kaligayahan. Ay, ano yan? Ito ba ang bagong ipapakita? Mukhang buhay iyan. Multo. Haha. Hindi niyo inaasahan, no? Hindi lang niya alam ang kaniyang pagkukunwari, kundi pati ang pagkakita ninyo sa lugar na ito. Ako ang sadyang nagpalabas ng balita. Haha. Ito ay isang espesyal at konsentradong bersyon ng Huan Yue na kayang gawing ganap na mawala sa sarili ang sinuman sa gitna ng matinding ligaya. Tingnan natin kung ang mga tauhan mo sa ilalim ng epekto ng Huan Yue ay magpapakita ng anong uri ng kagandahan. Ha. Ang panoorin mo ang sarili mong babae na maghubad sa harap ng lahat, ang pakiramdam ay napakasarap, hindi ba? Tama na. Bakit? Ngayon ka lang natakot, naawa ka sa mga tauhan mo? Ang ibig kong sabihin, sawa na akong panoorin. Ang drama mong ikaw lang ang gumawa. Boss, nakakapagod ang magkunwaring natutulog. Dapat may dagdag bayad sa susunod na misyon na ganito. Ginoong Basong, tungkol sa kamanghamanghang talumpati mo tungkol sa epekto ng banwan at sa mga eksperimento sa tao, pati na rin sa ilegal na pagkulong at sa eksena kung saan mo balak iturok ang ipinagbabawal na gamot, nakatanggap na ang background ng mahigit 10 pangunahing media outlet sa buong mundo, hindi ba? Ha. Kahanga-hanga. Talaga namang kahanga-hanga. Pero akala ninyo ba, tapos na ito? Ha. Outer team, sumalakay agad. Narinig ba ninyo? Sumalakay agad. Huwag ka nang sumigaw. Ang mga tauhan mo ngayon ay natutulog na sa underground parking lot. Imposible. Wala itong silbi. Bakit hindi mo subukan ang akin? Simula ng panghuhuli. Emperador ng Dragon. 238 tao sa labas ay nalinis na lahat. Ang museo ay ganap ng naagaw. Ngayon, ikaw naman. Ikaw na. Tigil. Nagtanim ako ng sapat na pampasabog sa gusaling ito para pasabugin ang lahat sa himpapawid. Huwag kayong gumalaw. Baliw ka ba? Gago ka. Agad-agad, maghanda kayo ng helicopter para sa akin para makaalis ako kaagad. Kundi, magsasama-sama tayong mamatay. Sa tingin mo ba tatanggap ako ng banta? Ha. Sige. Ikaw ang pumipilit sa akin nito. Kung gayon, mamatay na tayong lahat. Paano nangyari yan? Nakalimutan kong sabihin sa iyo, iyong sistema ng pampasabog kahapon pa kinuha ng engineering group ng Samahang Nirvana. Ano ngayon kung nanalo kayo? Ang aking mga negosyo ay kalat sa buong mundo. Babalik akong mas malakas sa lalong madaling panahon.
Sa oras na ito, dapat ay nakumpiska na yan ng Interpol. Oh, teka. At saka iyong lihim mong laboratorio sa Timog Amerika. Itong nakalipas na kalahating oras, aksidenteng sumabog na iyan. Emperador ng Dragon, kakatanggap lang ng balita, lahat ng kanyang ruta ng transportasyon sa dagat ay kinuha na natin. Ngayon, ano ang huli mong sasabihin? Pinakabagong balita mula sa istasyon, ang transnasyonal na grupo, ang Imperyong Basong ay mabilis na bumagsak sa loob ng 24 na oras at maraming opisyal na sangkot ang nahuli. Ayon sa ulat, sangkot ang grupong ito sa maraming transnasyonal na krimen. Tingnan mo. Tingnan mo, Ate Wang King. Nasa TV si Tito. Linghao, plano kong magtayo ng sarili kong studio. Gusto mo bang maging partner ko? At magiging boyfriend ko? Wow! Mga kasama, saksihan ang kasaysayan, ang sikat na aktres na kasing lamig ng yelo ay kusang nagpahayag ng pag-ibig, ang misteryosong sastre sa wakas ay naging nobyo. Aba, tingnan mo nga naman ang hitsura. Ayos. Hoy boss, hindi ba dapat tawagin na kitang Mrs. Boss ngayon? Sa pagkakataong ito, hindi mo na ako iiwan, di ba? Ipinangako ko sa ate mo na Linghao, may nangyari kay Black Panther.